Kapitulo 6, talatang 12 hanggang talatang 17. Tinaniyahan ko po ang lahat na tumayo bilang paggalang sa Ginoo sa kanya po mga salita na atin po pagbubulay-bulayan. Revelation chapter 6 verse 12 hanggang 17. Ito po ang atin pong pag-uusapan. Nang alisin ng kordero ang pang-anim na selyo, lumindol ng malakas. Ang araw ay nagdilim, nakasikitim ng damit na pangluksa. At ang buwan ay naging kasinpula ng dugo, nalaglag mula sa langit ang mga bituin na parang mga bubot na bunga ng igos. Kapag hinahampas ng malakas na hangin, naglaho ang langit na parang kasulatang inirolyo at nawala sa kanilang dating pinalalagyan ang mga bundok at mga isla. Nagtago sa mga yungib na bato ang mga hari sa lupa, ang mga gobernador, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang mga makapangyarihan, at lahat ng tao, alipin man o malaya. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, tabunan ninyo kami at ikubli ninyo kami sa mukha na nakaupo sa trono at sa puot ng kordero, sapagkat dumating na ang kakilakilabot na araw ng pagbubuhos ng kanilang puot. At sino ang makakatagal sa harap nito? Tayo pong lahat ay sandaling gumuko, tayo manalangin. Purihin ka, sambahin ka, luwalhatiin ka, aming Diyos na dakila. Yan po ang marapat na amin pong ialay sa iyo. Dahil karapat-dapat ka po tumanggap ng mga papuri, tumanggap ng kadakilaan at kaluwalhatian, buhat sa labi ng iyong mga anak, sa puso ng iyong mga anak. Salamat po, aming Diyos, sa umaga pong ito. Araw na ito, Panginoon, na minsan pa, idinako mo po ang aming mga paniyapak sa lugar na ito, upang kami, Panginoon, ay sama-samang mag-alay ng mga papuri, pagsamba at kaluwalhatian mo, Panginoon. Habang binubulay-bulay po namin ang iyong mga salita, Santong Espiritu, ikaw po ang siyang gumalaw ng makapangyarihan sa amin po kalagitnaan. Pukawin mo po ang aming po mga damdamin at mga puso. Gamitin mo lamang po ang iyong abal lingkod bilang daluyan ng iyong mga salita. At habang binubulay-bulay po namin ito, Panginoon, nananalig po kami at nananampalataya, gumagalaw ka na po at gumigilos sa amin po kalagitnaan. At sa bawat aabutin ng aral po na ito, ibinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, kaluwalhatian at kadakilaan sa natatanging pangalan, dakilang pangalan, pangalan ng aming Panginoon, Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon sa gagawin with the glory. Mapunta po kayo. Who is able to survive? Is our topic. Who is able to stand? Sa iba pong salin. Tagalog. At sino ang makakatagal sa harap nito? Bago po tayo magpatuloy, panoorin muna natin yung pong
video na ito ay napaka-trending ngayon. Okay po. Yung pong video na yan ay meron pong kinalaman before ng wildfire doon po sa Los Angeles, California. So, before ng wildfire, nagkaroon po sila ng natawag na parang celebration o yung Golden Globes Award ano po. At yung po mga nanalo, mga nagtabong na mga premyo, ang kanila pong shout out ay
Sabi doon sa Pass and Through 11, doon sa Moms 3, at kay Mario Lopez ay 1. Pagdating po sa Panginoong Diyos, 0. Wala pong sinuman sa kanila na nagpuri, nagpasalamat sa Panginoong Diyos. So, aside from that, nung sinabing 0 ang sa Panginoong Diyos, meron pa silang pagtatawanan. Parang nanguyang. They were mocking God. And a day before, nung pagtapos po niyan, a day after, ng event na yan, sumiglag na po ang wildfire doon po sa California. In particular, yung Hollywood na yan na pinagdahusan ay sunod na. LA, California. LA, Los Angeles, California. So ano kinalaman yan, mga account na yan? Sa pag-usapan po natin sa umaga po ito. Dito po sa aklat po ng Revelation, sabi nga sa huling mga pangungusap, at sino ang makakatagal sa harap nito? Who is able to survive? Dito po sa Revelation chapter 6, actually, merong chapter 5, nakita po natin sa chapter 5, yung pong naganap o nagaganap, magaganap doon po sa kalangitan. Na kung saan ang mga Kristiyanong mga pinugutan ng ulo, mga Kristiyanong nagbuwis ng buhay, ay humihingi ng apila sa Panginoon Diyos. No? Kailan mo kami ipagtatanggol o ipaglalaban? So meron pong ganong senaryo sa chapter 5 kung atin pong babasahin. Pagdating po ng chapter 6, yung ika-alin na selyo na atin po pag-uusapan, dito po. Sabi nga sa English version, I watched as the Lamb broke the sixth seal, and there was a great earthquake. The sun became as dark as black cloth, and the moon became as red as blood. Then the stars of the sky fell to the earth like green figs falling from the tree, shaken by the strong wind. The sky was rolled up like a scroll, and all of the mountains and islands were moved from their places. Then everyone, the kings of the earth, the rulers, the generals, the wealthy, powerful, and every slave and every person, all hid themselves in the caves and among the rocks of the mountain. And they cried out to the mountains and the rocks, fall on us and hide us from the face of the one who sits on the throne, from the wrath of the Lamb. For the great of their wrath has come, and who is able to stand? Ito pong account na ito ay sabi nga ng mga theologian, we are in the last of the last days. We are in the last of the last days. Ang panahon po natin ay sobrang hinog. Nasa huling panahon na po tayo ng huling kapanahunan. Nasa lundok na po tayo ng tinatawag na huling kapanahunan. Kaya dito po, sa account po na ito, may mga aral na gustong ibahagi o ipahayag ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. Pag-usapan po natin sa tema, what are the different responses to the opening of the sixth seal? Ano-ano ang mga iba't ibang mga katugunan, kaganapan ng buksan ang ika-6 na tatak. Ang una po kaganapan ay nakatala
sa talata 12 hanggang talata 14. Sabi nga, the cosmic disturbances. Meaning to say, sa Tagalog po, yung nature, sila po ay nawala sa kanilang mga linyada. Yan po ang unang mga kaganapan. Sabi nga uli sa talata 12, I watch as the Lamb broke the sixth seal. Minasdan ko, pinagmamasdan ko at nabuksan ng Lamb yung ika-6 na tatak. There was a great earthquake. Yan po ang unang mabigat na kaganapan. There was a great earthquake. Hindi lamang po ang earthquake na yan ay yung kinatatakutan nila na na mangyayari dito sa ating bansa o sa Metro Manila. Ano po? Ito po ay mga nakakatakot na po pwede po maganap. Hindi po siya mababang intensity na lindol. Yung intensity na lindol na ito ay talagang very, very great. No? At dahil nga sa matinding pagkakauga ng lupa, what happened yung next? Sabi po roon, the sun became as dark as black cloth. No? Yun po yung susunod na mangyayari o magiging kaganapan. So, hindi po natin hawak. Hindi natin alam. Katulad nila, kampante sila, kalmado sila, kala nila okay ang kanilang buhay, ang kanilang ari-arian. A day before or a day after ng kanila pong celebration sa Hollywood, what happened to them? Bigla pong nagkaroon ng wildfire at ang nakakalungkot, yun nga, pati mga bahay nila, yan po ay mga nangasunog. Oh. So, ano kaya ibig sabihin nito? The sun became as dark as black cloth. Tagalog ng verse 12. Ang araw ay nagdilim na kasing itim ng damit na panluksa. Gaano kadilim? Nakakatakot. Yun po mga kung pwede maganap in the last of the last days. Next, sabi roon, and the moon became as red as blood. Ang buwan daw po ay magiging pulang-pula. The blood moon. At kasing pula. Yung nakikita natin karaniwang pula ng talagang red talaga na parang dugo. Yun daw po ang mga mangyayari. Ibig sabihin, yung nature, yung created by God na yan, no? Yung earth, yung sun, yung moon, were disturbances. Experience disturbance. Nagulo. Naapektuhan. Amen? Pag naapektuhan ng mga bagay na yan, pati ang mga tao sa mundo, we are also all affected. Amen? Verse 13, the stars of the sky fell to the earth. Bumagsak daw po. Ilang kayang star dito ang siya bumagsak. No? Para daw po, katulad po ng green pigs. Yung green pigs, hindi po babagsak yan. Matibay ang kapit niyan. Hello? Sobrang tibay ang kapit niyan. Bakit babagsak? Sabi doon, falling from the tree
shaken by the strong winds. Amen? Babagsak ang mga fig tree na ito, yung bunga na ito. Bakit? Kasi nga, talagang inahampas ng malakas na hangin. Kaya kahit gano'ng kapit niyan, because of the nature. Diba? What happened to them? Wildfire, diba? Gubat. Na natuyo na nasunog. Ano ginawa ng hangin? Diba? Yung hangin, inihipa ng hangin yung apoy na hindi manatili sa kagubatan. Nagpunta sa mga bahay-bahay. Hello? Ayun, no? Pag nature na, wala kang magagawa dyan. Pag nagalit ang kalikasan, amen? And always remember, ang nature, ang may control, ay ang Diyos. God is in control. Amen? Siya pa rin ang may control niyaan. Bakit umihip ang hangin? Nang gano'n na lang. Pwede naman mag-apoy lang ang mga kagubatan. No? Ayun na. Umulan ng tinatawag parang, hindi ko alam, baka umulan pa ng asupri yan eh. Hindi natin alam eh, hindi ko ba? Na bumagsak sa mga bahay-bahay. Alam niyo po ba, nakita ko, meron ako nakita mga gandang balita doon eh. Alam niyo ang mabuting balita doon? Meron ako napanood na may mga bahay, may mga ari-arian doon na hindi po nasunog. Sino po? Ayos sa kwento, yung mga may-ari ng bahay at ari-arian na yun, sila po ay mga nagko-contribute o tumutulong sa mga charitable institution. Mga mayayaman na mga tumutulong sa mga mahihirap, mga nagkakawang gawa. Amen? Kita nyo? Yun palang mga pagiging giver mo, no? Pagiging matulungin, pagiging mapagmahal sa kapwa ng mga nangangailangan. Hindi kinakaligtaan ni Lord. Di ba si Cornelio? Ang bilibin naman si Cornelius eh. Acts chapter 10. Pero sabi ng Lord kay Cornelius sa pamamagitan ng kanyang apostol, hindi nalingid sa paningin at pandinig ng ating Panginoon Diyos ang iyong mga pagkakawang gawa. Amen? So, ang ganda ng mga kaganapan na yun. Sunog ang mga kapitbahay. Pero yung kanyang bahay o kanilang mga bahay na mga matulungin sa kapwa, preserve ng ating mapagmahal na Panginoon. Amen? Glory to God. The stars of the sky fell to the earth like green pigs fallen to the tree, shaken by the strong winds. Kaya malaglag eh. Ikaw ba naman ang ugain eh? Di ba? Ugain na matindi pagkakaugay, hipa na matindi pagkakahihip eh. Pag hindi ka bumigay diyan eh. Di ba? The sky was rolled up like a scroll. Yung langit daw po, parang nakalatag lang yung langit eh. Di ba? Tinupi. Natupi. Hello? Ano kaya senaryo na lang? Pero kahindik-hindik yung senaryo na yan na po pwede po maganap. Nuulit ko, we are in the last of the last days.
Amen? Kahit sila, hindi nila alam mangyayari sa kanila yun. And actually, hindi natin alam ito na magaganap sa 2025. Are you with me? We don't know what the future holds. We don't know what happened this year, 2025. Dadali pa lang, gagalaw pa lang. Nakaka-12 araw pa lamang tayo. Amen? Hindi natin alam ang bukas. And, noong 2020 nga, biglang pumutok ang taal. May Tagaytay, di ba? Tapos kumanta ni Sarah Geronimo. Ano siya kinantanong di ba? Alala niyo ba? So, dami mga kaganapan na po pwede pong mangyari. All of the mountains and the islands were moved from their places. Amen? Lahat ng mga bundok, mula sa kanilang kinalalagyan, mga islands na yan, ilang islands tayo, were moved from their places. A great disturbances. Catastrophe. Chaos. Amen? Kaya, ito pong time na ito, hindi na po ito yung time ng pabanjing-banjing ng paglilingkod kay Lord. Amen? Nasa huling panahon tayo. Kaya dapat po suko na talaga ang ating mga buhay sa harapan ng Panginoon. Amen? Wala nang reservation. Totally. Ipaglingkod na ang mga natitirang buhay natin sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Pero mo, yung nananahimik na mga nature na ito, nagkagulo-gulo na. Hello? Nagulo ang buwan. Nagulo ang araw. Lumindol. Di ba ba? Yung mga stars, kaglaglagan. Paano malalaglag yan? Baka sabi na iba, mayroong mga asteroids dyan na asteroids. So, hindi po natin In other words, all of nature will be affected. Amen. Because all nature will be affected. Lahat ng mga nasa nature na ito, narito sa mundo na ito, you are also affected. Amen. Pangalawa, verse 15 and 16, the dwellers of the earth reaction during chaos. Sabi po diyan, then everyone, bawat isa, tapos binanggit sino-sino yung mga to. The kings of the earth, yung mga hari sa lupa, the rulers of the earth, mga pamunuan, mga namiminuno sa lupa, the generals, the wealthy, the powerful, every stage, and every free person. Ano ang kanilang mga naging tugon? Kung titingnan po natin, sabi nga the wildfire in Hollywood Hills, served as a powerful message to all humanity. Amen? It serves a powerful message. Not just only for them, but for you and for me.
Lahat ng makakarinig ng tinig at aral na ito. It is a powerful message. Amen? It reminds us that we have nothing to boast before God. Amen? Pinapaalala sa atin, hindi tayo po pwedeng magmalaki sa harapan ng Panginoon. Maging mayabang sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Boastful. Kung gusto mong galitin ng Diyos, magyabang ka. Hello? Kaya sa mga mayayabang, galit ang Diyos. Amen? Pride comes first before destruction. Are you with me? So sana, yun din, ano? Kung atin po titingnan, naisulat yung mga ang dami mga celebrity sa Hollywood, sa Los Angeles, California. Like for example, si Paris Hilton. Ang ari-arian niya doon, ang kanyang lugar doon, nabili niya po, o ang halaga po ay $8.7 million. Ano? $8.7 million. Pero lahat po yun, instant. Pinaghirapan for the decades, for so many years. Instant. Sunog. Hello. Pinakamalaki yata na pakinggan na panood ko doon kay Angelina Jolie. Ano si Angelina Jolie? Yung kanyang ari-arian ay $24.95 million. Hello. At yun ay from 2018. Ako. Ang masamang balita, in a moment, in a twinkling of an eye, erase. Abu. Hello? Kaya sabi mo sa katabi mo, suko na, ang lubusan. Amen? Wala nang reservation. Amen? Suko na. Yung pong aeroplano ng Korean airplane, tama? May naman din ako mga nakasakay doon. Nag-crash. Amen? Alam ba nila? Huling sakay na. Hello? Huling travel na? Ay, yung lalabas ka lang ng bahay, magbibiyahe ka, o sasakay ka, o papasok ka sa trabaho. Anything can happen. Kristiyano ka man o hindi ka Kristiyano. Tama? Mga bata nga na nag-outing eh. Saya-saya pa naman nila. Sama mga teacher. Diba? Bigla nasunog ang bus. May problema sa bus. Upos. Ilan ang natira? Amen? COVID-19. Daming namatay. Daming pinatay. Tama ba? Magkauubo nun. Diba?
Daming casualty. Pero mapalad tayo. Hanggang ngayon, buhay pa rin tayo lahat. May lesson. Nalala ko yung parable. Parable ng Luke 13. Sabi ng mga gusto nila pag-usapan yung mga namatay. Sabi ni Lord, huwag natin pag-usapan yung mga namatay. Ang pag-usapan natin kayo. Unless you repent, you will all likewise perish. Amen? Yung parable, chapter 13 ng Lucas. Yung mga tao sa California, that is not the issue. The issue is for you and for me. Amen? We are also blessed. Diba? Buhay tayo, malakas tayo, may mga ari-arian tayo. Diba? Mga blessings po tayo, everything. But don't ever be boastful. No? Hindi naman ako pastor mayabang eh. Ang mayabang po, yung hindi niya kinikilala ang Diyos sa buhay niya. Hello? Yung hindi niya recognize ang Diyos sa buhay niya. Na yung iniisip niya, kaya siya meron nito, diskarte ko to. Connection ko to. Boastful yun. Amen? Ang mga humble before the Lord, ito yung mga tao na nire-recognize ang Diyos. Kaya meron ako nito, pahiran ni Lord sa akin. No? Pinapagamit ni Lord sa akin. At dahil kinikilala ko galing kay Lord, aayusin ko ang paggamit ng mga bagay nito. Ano po ang unang binigay sa atin ni Lord? Buhay mo. Amen? Lakas mo. Galing kay Lord. Pag nirecognize ko si Lord diyan, walang dahilan para hindi ipaglingkod sa Kanya ang buhay na yan. Amen mo ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. It reminds us that we have nothing to boast before God. No matter what we have to achieve. No matter kung gaano kalaki ari-arian mo, kayamanan mo, everything. Amen. Yun ang pinapakita ng kwento ng mga taga-California. Diba? Kaya nga sabi ng anong mahihita mo sa bansa o sa bayan na hindi kumikilala sa Diyos? Patikin pa lang. Hello? Yung binasa natin sa Book of Revelation, kung patikin yun, dito, patikin pa rin. Pero matindi. Wala ka sa kaligay ngayon nangyayari. Yung mangyayari. Yung mangyayari po. Amen? Sabi nga po, it took decades to build but erase an hour. Amen. Kinailangan niya na mahabang panahon para ipundar ang mga ari-arian. Magpuyat, magpakahirap, magpakasakit, magtrabaho na magtrabaho, magtaping na magtaping, everything. Para kitain ang pera. Ang masakit,
nagsisiyaman, no? Nakakapagpuntang ng mga ari-arian, pero hindi nila kinilala ang Diyos sa kanilang mga buhay. The Bible said, "For what shall it profit a man if he gains the whole world, but lost his own soul?" Ano ang mapapala ng tao? Sa'yo na ang mundo. Kung ang kaluluwa mo naman ay susunugin sa apoy ng impyerno. Are you with me? Amen. Mabalag ka. Kahit wala kang ganong pera, meron ka naman Diyos. Amen. Mas lalo ka mapalag kung marami kang pera at meron kang Diyos. Ano gusto nyo? Walang pera, may Diyos. At may Diyos. Diba? Siyempre, kung ka na sa maraming pera at may Diyos ka pa. Diba? Yan ang ano eh. So, yan po yung mga naging kaganapan. Sabi nga, before the wildfire in Hollywood, meron po silang ano eh, who got shout out of the most. Napanood yun, di ba? Yun na, yung Cast and Crew 11, Moms 3, Mario Lopez 1, tapos eh, nung sinabi kay God, 0. Nagpablakpakan pa! Yung mga kalokoy. Di ba? Parang making talaga eh, no? Kaling na mag-grieve sila, malungkot sila. Eh, ito, mga tao na guminhawa sila, tangit-tanyag sila, yumaman sila, but they did not recognize the presence of God into their lives. Amen? Pangatlo, the dwellers unrepentant reaction. Before, during, and after chaos. Sabi po ng verse 15, nagtago sa mga yungib na bato ang mga hari. Sa lupa, ang mga gobernador, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang makapangyarihan sa lahat, mga makapangyarihan at lahat ng tao, alipin man o malaya. Nagtago. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, tabunan ninyo kami. Ito nyo. Yan po nakakalungkot na reaction. Instead na mag-repent, humingi ng paumanhin sa Panginoon, humingi ng awa sa Panginoon, instead na ang Diyos ang kausapin, ang nature ang kinakausap, ang mga bundok ang kinakausap, ang mga bato ang kinakausap. Amen. Ganyan din. Inuulit ko, yung kaganapan sa kanila, ito po ay reminder sa bawat isa po sa atin. Amen? Sa Luke chapter 13, ang hinahanap ng Panginoon doon sa kanila, sa mga nalabik, sa mga buhay pa, sa mga humihinga pa. Pinamangadabi mo, humihinga pa ba? Malakas pa, di ba? Amen. Oo. Ang reminder sa kanila, ang hinahanap
bunga. Hello? Bunga ang hinahanap. Kabaliktaran ng bunganga. Na kung minsan ang bunganga ang nagiging dahilan para hindi makapamunga. Are you with me? So, all hid themselves in the caves, among the rocks, and among the mountains. And they cried out to the mountains and the rocks. Ano sabi nila? Fall on us! Ano yun? Tabunan? O magtatago sila doon? Ibig sabihin ito. Sabi, fall on us? Ano ibig sabihin? Bagsakan nyo na kami? Mamatay na kami? O nagtago sila doon? Ginawang hiding place. Diba? Bakit nagtatago? Takot! Kasi pasaway! Amen? Yeah. Nakakapunta ka ba? Hindi naghihingi ng tao nito mga to. Ano kayo mga damdamin naman ng mga taga-California na yan? Mga tao dyan. Di ba? Instead na mag-repent, dapat kilalanin nila ang Panginoon. Pero nung tinignan ko yung ito before, ganda eh. Ganda, sobrang ganda ng lugar eh, no? And after, tinignan ko ng ano? After, abo! Sunog. At meron pa ako nakita doon. Sunog. Yung Bible, hindi sunog. Hindi na sunog. Nandiyan mga abo sa ibabaw ng Bible. Nabagsakan ng mga ano. Pero yung Bible nung binuksan, hindi sunog. Amen? Kaya, yung salita ng Diyos, hindi talaga ito mapapasubalian. Amen? Bakit sila nagtatago? Saan sila nagtatago? Kanino sila nagtatago? Pakakapagtago ka ba? Oh. Pinagtagoan ng bundok. Ang mga bato. Siguro, talagang ginawa nila, kublihan yung mga malalaking bato doon. Oh. Ang sabi nila, sabi nga, hide on us from the face of the one who sits on the throne. Amen? Saan pa? From the wrath of the Lamb. Sa puot ng kordero. Ang bait-bait ng kordero. Na puot. Hello? Ang Diyos ay pag-ibig. Pero hindi mananatili. No? Pag inabuso mo ang katangian ng Diyos na siya ay pag-ibig, ang Diyos ay makatarungan na humahatol sa mga napupot sa Diyos. Humahatol sa mga hindi sumusunod sa Panginoon. Amen. Kaya takot sila na humarap o lumapit sa Panginoon Diyos. Ano kaya itsura ng Diyos diyan na sabi nga, from the face of the one who sits on the throne. Paano kaya magalit ang Diyos? Amen. Kaya, napakalaking, ano po, tatlong bagay yung pinag-usapan po natin dito po sa account na ito. Yung po una, nang buksan ang ika-anim na tatak, nagulumihanan ng nature, naapektuhan ng nature, the sun, the moon, the earth, the stars, all are affected. Amen? But, the problem, yun nga, because the nature are affected, the dwellers on the earth are also affected. Even you are a general, you are a famous,
You're a wealthy person. The rulers, the presidents, the slaves, or the freeman, we are all affected. Amen? Yung tubig lang po, pagka nawala yan. Diba? Pag bumalik ang tubig, sakaya ka. Sipin nyo, no? Apektado mo tayong lahat. Pero, ang masakit na katotohanan, instead or in spite that they were all affected, the dwellers of the earth, they had an unrepentant reaction. Amen. Hindi kayo. Hindi ikaw yun. Amen. 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 Tayo pong mga mananampalataya, we are all recognized the very presence of God in our life. The sovereignty of our God. Amen? That's why narito po tayo. Kaya habang inaabang tayo po maawit kanila, naramdaman ko ang presence ni Lord. Lord, sabi ko, pag nandiyan ang iyong presensya, nandiyan ang iyong pagpapala. Pag nasa iyong presensya na kinikilala ka ng iyong mga anak, sinasamahan mo at ginagabayan at pinagpapala ang bawat babae at lalaki na kumikilala sa iyo, sumasamba sa iyo, nagtitiwala sa iyo, at nananampalataya sa iyo. Amen. Kaya mapalad po tayo sa ating panahon. Kahit may ganyang mga kalamidad, ang ating pinanghahawakan, tayo po ay nasa mga bisig ng ating mapagmahal na Panginoon. Amen? Gusto kong hamunin ang mga tao na ayaw kumilala kay Lord. Ayaw i-recognize ang Diyos sa kanilang mga buhay. Sa talata 17, ang sabi po ng talata 17, sapagkat dumating na ang kakilakilabot na araw ng pagbubuhos ng kanilang puot. At sino ang makakatagal sa harap nito? Amen. Challenge po sa abutin ng aral na ito. Nabubuhay ka na walang Diyos, hindi ka makakatakas sa puot ng Diyos. Hindi ka makakatakas sa hatol ng Diyos. Amen? Kaya hanggat buhay ka't malakas ka, pagtiwalaan mo ang ating Panginoon. Isuko ng lubusan ang ating mga sarili sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Verse 17, merong the inescapable judgment. Merong the inevitability of God's wrath. Amen? Kaya ang tanong, who is able to survive? Ang magsusurvive lang dyan ay walang iba, kundi ang babae at lalaki na kakapit sa bisig ng ating mapagmahal na Panginoon. Kayo po tayo lahat. Glory to God. Tawagan mo po mga musikero, tuloy po natin sambahin ang Panginoon, ilalanin ang ating Panginoon Diyos, i-recognize ang Panginoon, luwalhatiin ang Panginoon sa ating po mga buhay. Hallelujah. Purihin ka, aming Diyos na dakila. Salamat po sa pagkakataon, Panginoon, na kami po ay nabubuhay dito sa mundo na ito. Salamat po sa pagkakataon, Panginoon, na kami po ay nakapaglilingkod sa iyo. Salamat sa pagkakataon, Panginoon, na ma-enjoy po namin ang lahat ng mga resources
galing sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord, for this wonderful opportunity and privileges na iyo pong ipinararanas sa bawat isa po sa amin. Habang ine-enjoy po namin, Panginoon, ang mga pagpapala na ito. Everything, Lord, na iyo pong ipinagkatiwala sa amin. Help us, Lord, to become thankful of God. Magkaroon po kami ng gratitude heart, Panginoon Diyos. Puso na mapagpasalamat. Totoo po, Panginoon, di po namin alam, Panginoon, what happens next. Kahit ang bukas, hindi namin alam. Hindi namin alam ang magaganap sa taon na 2025. Mga araw na mga darating. Ang aming nalalaman, O Diyos, alam po ito. At hawak mo po ito, Panginoon. Ikaw ang Diyos na may kontrol na lahat ng bagay. Ang aming panalangin, tulungan mo po kami na lagi sumandal sa iyo. Lagi magtiwala sa iyo. Lagi ka namin pupurihin sa bawat hininga namin, buhay namin, mga kaloob mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka. Pwede po bang itaas natin ang mga kamay sa presensya ng ating Panginoon Diyos? At habang nakataas ang iyong mga kamay, kung pwede ka makipag-usap sa Panginoon. Alam ko, kinausap ka na ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita na atin po pinag-usapan sa umaga mo ito. Sa kakinakatagpo ng Panginoon. Ikaw ba ay nakahanda sa iyong buhay na lubusan ng ibigay at isuko ang sarili sa harapan ng ating Panginoon Diyos? Your life, your personal life, your family, everything that you have. Wala pong bagay na isinuko sa Panginoon na napariwala. Lahat ng bagay na isinuko sa Panginoon ay napabuti. Hallelujah. Yes, Lord. Di po namin alam ang mga magaganap sa taon na 2025. Katunayan, Panginoon, pag yung mga tao sa Los Angeles, California, di nila alam. Masusunod na pala ang kanilang mga ari-arian. Yung mga nakasakay, Panginoon, sa Korean airplane, di nila alam, Panginoon, huling travel na nila yun. Hallelujah. Di namin alam ang bukas.
Hindi rin po namin alam, Panginoon, kung kahit tatawid namin ang 2025. Basta ang aming alam, Panginoon, ay ang ilagak sa iyo at iwala. Ialay sa iyo lahat, Panginoon. Isuko lahat sa iyo. Because you are our God. That God is in control. Salamat po sa mga reminder, mga paalaala, Panginoon Diyos. Masakit na kaganapan, Panginoon, sa mga nakatira, Panginoon, sa Los Angeles, California. Sa isang iglap, Panginoon, ang pinaghirapan nila sa kanilang mga buhay. For so many years, pinaghirapan nila, pinagpawisan nila, pinagpaguran nila, Panginoon. Diba? An instant naging amo, Panginoon Diyos. Kaya pala, Panginoon, sinasabi mo po sa iyong mga salita na ituon namin sa iyo ang aming pananampalataya. Kaya pala, sinasabi mo po sa iyong mga salita, Panginoon, na kami po ay mag-impok ng kayamanan sa langit habang kami po ay mga nabubuhay dito po sa mundo po na ito. Dahil lahat po ng mga iniimpok lamang namin para sa langit na kami po aanihin. Diyan po sa kalangitan. Help us, Lord, na kami po ay maging masipag, maglingkod sa iyo, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung meron po kami mga nagagawa o nagawa ng mga bagay na hindi ayon po sa iyong kalooban. Forgive us, Lord. Forgive our land. Forgive our family. Forgive us, Panginoon Diyos, in everything, every wicked things, mga bagay na hindi naaayon po sa iyong kalooban. Patawad! Patawad, Panginoon. Hallelujah. Thank you so much, Lord God. Salamat sa iyong mga pangako. Na hindi mo kami iiwan. Hindi mo kami mababayaan. Tatakbuhin sa nakalit. Nalalakaran namin sa taon na 2025. Sasamahan mo po kami lahat. Kasama ka namin pamilya. Sa kami na mamahal sa buhay. Bless you, Lord, Panginoon. Hallelujah. At dahil kasama ka namin sa paglalakbay namin sa taon na 2025, naniniwala po kami na nananampalataya na kami po ay iyong papagtatagumpayin, Panginoon, sa bawat lakad namin, balakid namin, plano namin. Inilalagak sa iyo, namin sa iyo ito, Panginoon, punang-puno ng pagtitiwala at pananampalataya sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. 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 God bless.